Hi guys! Welcome to my vlog. So ito na po yung part 2 ng ating gun safety. Medyo mahaba na kasi unang video kaya pinutol na natin. Alam ko naman bibitaw kayo pag masyado nang mahaba. So isa pa pong dapat natin tandaan. Halimbawa, ito ay hindi naman sa gwardiya kasi sa gwardiya bawal tayo magpahiram ng ating baril sa ibang tao. Halimbawa may sarili kang baril, nagkakayabangan. Ito ina-assume ko dati na alam na ng lahat. Pag ipapahiram mo ang baril mo, halimbawa sinabi, brother, ang ganda ng baril mo, patingin nga ako. Pag pinahiram mo ang baril mo, i-unload mo muna yung magazine. I-clear mo, saka mo ibigay sa kanya. Huwag mong ibibigay yung baril mo na may bala. Isang beses kasi naabutan ako ng baril. Parang niyayabang sa akin. Pulis pa yun ha. 1911 na, yung maganda, yung mga vintage. Pag hawak kong gano'n ng baril, nakita ko nakakak. So nagduda agad ako, naka-safety siya eh. May load to. Pag buslog kong gano'n, binuslog ko, talsik yung bala. So, wala nga. Inalis ko muna pala ang magazine. Pag buslog ko, talsik. Naka-chamber load siya. Eh, paano kung yung nanghihiram sa'yo ng baril ay may masamang tangka sa'yo? At kunwari nagtanga-tangahan, na unsafe, nakalabit, paharap pa sa'yo. Ay, naku! Nabaril ko si Sir. Lalabas pa, homicide. Di ba? Kung napatay ka. Huwag na huwag kayong magpapahiram ng baril na may bala. Yun po ang tatandaan ninyo. Kasi baril po yan. Eh kung itakbo niya, hahabulin mo, baril dala niyan. So, huwag na huwag po ninyong ipahiram ang inyong baril na may bala. Pinahiram mo na nga, may bala pa. So, mali po yun. Lagi nating iisipin yung safety. So, yun po yung isang reason bakit may na-accidental fire. Isa pang reason bakit may na-accidental fire. Sa mga area na medyo mataas yung threat, ang ginagawa nung iba, may chamber load sila. Minsan naman, wala. Minsan may chamber load, minsan wala. Dapat po ang gagawin ninyo pagka ganoon, kung talagang mataas ang threat doon sa inyong duty, ano nyo na, muscle memory niya. Ilagay nyo na sa, kumbaga, procedure, kasama na sa procedure na naka-chamber load ka lagi, isa. Kasi kung magcha-chamber load ka ngayon, bukas ay hindi na. Pag maisipan mo, mag-chamber load ka uli. Tapos bukas na naman hindi na. May chance na malimutan mo yon. Mawawala sa isip mo. Ba't matigas kalabitin to? Aba, hindi pa makikasa. Alisin mo safety, bagam! Kasi minsan may mental blackout tayo. Dapat pagka gano'ng mataas ang hostile at required talaga may chamber load kayo. Kasi may mga area naman talaga may naka-chamber load. Actually, hindi ako fan ng chamber load kasi sa akin, ang katwiran ko, saglit lang naman mag-load. Ikakasa mo lang yun hanggang load na yun. Ba't ka pa kailangan mag-chamber load? Pagtaas mong ganun, ikakasa mo lang, load na yun. Ba't pa kailangan? Pero, may mga area kasi na ni-require talaga ang mga personnel nila na may chamber load. Lagi ka na mag-chamber load. Para alam mo, naka-muscle memory sa'yo, na alam mo na yung baril mo, laging may load, na hindi mo siya basta-basta kalabitin. Kasi pag yung isi-chamber load mo ngayon, sa sunod ay hindi, sa sunod ay chamber load na naman, may lito ka nun, mataas ang chance na magkamali ka. Tapos sa pagto-turnover ng baril sa mga matataas ang hostile, ito napansin nyo na inipit ko dito kanina. Yan. Sa ibang area kasi, halimbawa, ang duty mo ay sa bangko, nagpalitan kayo ng baril, ginanya mo yung baril, nakaganyang forma. Tinanggal mo pa isa-isa yung bala. Eh ako, magnanakaw ako sa bangko. Halimbawa lang ha, hindi totoo. Halimbawa kayo magnanakaw, naiispatan kayo mga gwardiya. Ganitong oras, ganun yung baril nila, kalat-kalat. Kahit hindi sa bangko, kahit sa halimbawa, sa minahan. Ganitong oras, palitan ng gwardiya, ganyan ang baril nila, kalat-kalat. Diyan tayo tatiming. Kasi pag pinutokan natin yan, dadapa yan, wala silang baril. Maglalagay ka pa ulit ito. 1, 2, 3, di ba? Ang laking abala. So, pag nag-turnover tayo, pag medyo mataas ang hostile talaga, yung mataas ang threat, ibinigay sa'yo yung baril mo. Ano sabi? Number 1, trigger finger out, gun point at the clearing box. Number 2, trigger finger out, slide, magazine release. Dito mo isisingit. Nakaganyan siya. Nakaganyan. Para muscle memory mo na pag wala dito yung magazine, abay nasa loob yun. At hindi ko to kakasahin natin puputok.
Pag nandito siya, saka ka lang pwedeng mag-clear. Number 2. Number 3 na pala tayo. Slide pull to the rear. Chamber verify empty. Number 4, slide release. Trigger pull. O tapos na ang clearing. Ibig sabihin ito, na lagi nandito yung magazine mo. Tanda, nasa muscle memory mo, na pag wala dito yung magazine mo, hindi ka pwedeng mag-clearing. So, muscle memory mo na yon. Ngayon, pagka mayroong hostile, at least andyan lang yung magazine. Madali mong maisuksok doon, makakalaban ka agad. Hindi yung binuka mo, nagkagulo kayo. Siyempre, pag pinutokan ka, dadapa ka naman. Hindi yung kukunin mo to, lalabang ka. Kalokohan yun. Dadapa ka muna, di ba? Eh kung wala kang bareli, dapa ka na lang forever. Di ka na makatayo. May hiya ka nang tumayo. Wala kang bareli. So, yun po yung ating part 2. Marami pong salamat. Sana po ay nakatulong doon sa nagtatanong.